Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Sa nagdaang hearing na ginawa po sa Senado na pinungunahan po ni Senator Amy Marcos, ginamit po na panangga ni Secretary Boying Remulla at ni John Vic Remulla yung salitang executive privilege. So para makaiwas sila sa mga tanong ni Amy Marcos na nako-corner sila, so ginagamit nila yung salitang executive privilege. So ngayon, paliliwanag po ni Attorney Neil Abayon kung ano ba talaga itong executive privilege at pwede bang gamitin ito ng magkapatid na Remulla na depensa para hindi nila sagutin ng tama yung mga tinatanong sa kanila ni Senator Amy Marcos. So ito, panoorin po natin to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na dahil dito sa Makapili TV, ibabalita po natin yung mga balitang hindi po ibinabalita sa mainstream media. So bago po ang lahat, bago natin simulan, paki-subscribe na rin po muna rito kay Attorney Neil Abayon dahil napakaganda po ng kanyang mga content regarding po sa nangyayaring legal matters regarding po sa pagkaka-aresto dito kay Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin ito. Tapos magko-comment na lang po ako. Ipopost ko na lang at magbibigay ako ng mga commentaries ko regarding sa mga bagay-bagay po na dinidiscuss nila. And idagdag ko na lang, this is a bit nostalgic for me. I mentioned, So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? Ang pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Okay, wait. Pause mo na. So this involves, guys, yung most likely ito yung pag-interview, yung in-interview po si Secretary John Vic Remulla kung saan may mga binanggit po siyang mga yung group effort. Most likely ito yun siya. Pero panoorin pa po natin. Ni Senator Amy Marcos, medyo nakulangan po ang marami dahil hindi niya isinama yung pangalan po ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Kasi malinaw dun sa interview ni Pinky Webb na binanggit po yung pangalan po ni Bongbong Marcos. Although hindi po Bongbong Marcos ang sinabi, pero group effort together with the President. So siyempre, sino ba ang sitting President? Si Bongbong Marcos. So inilihis po rito ni Senator Amy Marcos at binanggit niya yung pangalan na lang PNP Chief Marbil. So medyo nakakadismaya. Pero yun nga, dahil sa na-corner dito si John Vic Remulla, sumingit po rito si Boying Remulla at ginamit nga po niya yung salitang executive privilege. So itutuloy po natin. Privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this. Yes, that's fine, but it's in the interview. Okay, and okay. So, yan, since na-mention po ni Secretary Remulla, the other Secretary Remulla sa Department of Justice, yung executive privilege. So, explain ko po muna kung ano yung executive privilege talaga. So, unang-una po tatandaan natin dyan, it is called executive privilege, meaning pribilehiyo po yan ng executive branch kung saan meron pong mga ibang bagay na hindi nila pwede i-discuss in public, okay? So, take note po, yan po, that is not a right, rather that is a privilege po given to the executive. At yung main difference po kasi niyan when you say privilege versus a right, ang privilege po kasi nabibigay lang po yan sa isang tao, and in this case the president, considering the circumstances surrounding him, diba? He only has that privilege to disclose certain information because he is the president. Kung tanggalin po yung position niya or yung office niya as a president, hindi na po niya yan pwede ma-invoke, okay? And for comparison purposes po, para mas maintindihan nyo, I'll give another example. Similar din po yan sa akin as a lawyer, okay? Ako po, I have the privilege to practice law because I passed law school, and of course, I passed the bar exam. Without me passing law school and without me passing the bar exam, I do not have the privilege to call myself a lawyer or to call myself as attorney or to practice the lawyering profession, okay? So yan po yung difference ng right and privilege. Yung right kasi kahit wala kang gawin, nabibigay na yan sa isang tao. Whereas yung privilege, it is only given to individuals considering the circumstances po surrounding the situation, okay? So yan po yan. Again, it is called an executive privilege and not the right of the executive, okay? And ngayon, yung next question naman po dito regarding executive privilege is, tama ba na nag-invoke dito si Secretary Remulla considering he is a department secretary, di ba? Hindi naman siya yung president mismo. Okay, so possible naman po yun na yung mga secretaries mismo ang nag-invoke dito. However, kailangan po yan na may direct guideline po or may direct order. Sabihin natin basta may direct po na sinabi yung president na pwede yung mga executive secretaries niya mag-invoke din nito.
nito. Okay? So, stated differently po, executive privilege as a general rule can be invoked only by the President. However, he can extend that privilege by providing a specific message kung saan ina-extend din po ng Presidente yung privilege na yun sa mga cabinet secretaries niya. Okay? At yung executive privilege din po, yung coverage nito, this usually involves matters of national security or yung mga indoor meetings po between cabinet secretaries or the members of the executive. And the reason kung bakit these are protected, yung mga ganitong bagay po, is because it involves matters of national security, national interest, national safety. Therefore, kung ma-compromise yung mga pinag-usapan nila regarding dun sa mga executive privilege matters, baka maapektuhan yung mga national security and or interest concerns po ng bansa natin. Okay, so ang haba na po ng explanation ko. Ngayon, continue po tayo sa video. Bongbong Marcos na gamitin ng mga sekretary niya yung executive privilege or pwedeng sinuggest yan kay Pangulong Bongbong Marcos dahil alam naman natin, sinasabi nga nila na mahina nga si Pangulong Bongbong Marcos tulad na lang ginawa nila sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Hindi niya alam kung ano yung pasikot-sikot ng kung paano dapat tumakbo yung pag-aresto kay Pangulong Duterte na ngayon ay nalalagay siya sa alanganin dahil nga siyempre hindi naman uusad dyan kung walang basbas ng presidente, which is si Pangulong Bongbong Marcos. So, pwedeng isinuggest sa kanya na gamitin. Diba? Pwedeng sinabi ng mga sekretary niya na itong dalawang Remulla na, Mr. President, pwede ba namin gamitin yung executive privilege kung sakaling mako-corner na kami dahil maggigisa sa amin yung kapatid mo. Dahil hindi naman namin pwedeng, alam mo yun, hindi naman nila pwedeng hindi naman bastusin pero hindi naman pwedeng hindi nila sagutin yung mga tanong ni Amy Marcos. Siyempre, 'di ba, respeto dahil nga kapatid ng presidente. So, siguro sinuggest nila na gamitin yung executive privilege para hindi nila sagutin yung mga tanong kapag sila ay nako-corner na. Video. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me explain first, ma'am. Interview po eh. Yes, ma'am. Let me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang hindi yung gano'n ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that namin, is the whole apat truth, plan. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. And was that the plan from the So very... wait. Maganda po yung ginawa dito ni Senator Amy na pinlay na lang niya yung video mismo ng interview because in court proceedings po kasi regarding mga documents, ganyan-ganyan, kailangan po kasi yan ipa-identify din sa witness para ma-verify niya yung genuineness and or authenticity nung mga documents na ina-allege na siya yung nag-produce. So dito, this is actually a good move on the part of Senator Amy para at least ma-compare talaga ba kung ano yung sinabi dun sa interview in relation to kung ano yung intention talaga or yung gusto sabihin ni Senator John Vic dito. So in effect po, mas makaklarify yung mga bagay-bagay kasi yun, mapapakita kung ano yung sinabi mismo ng isang witness or dito po yung kung ano yung sinabi ng resource person, specifically si Senator John Vic Remulla in relation dun sa group effort nga daw. Okay, so play ulit natin. The plan from the very Yes, beginning. from the very What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last. Diba? Ginamit niya yung pati yung presidente. Alam niyo, kumbaga kasama dun sa group effort na nagplano sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Pero dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos, hindi niya binanggit yung kanyang kapatid. So dahil siguro, respeto siguro or talagang hindi niya rin lang kayang ipahamak yung kanyang kapatid, kaya hindi niya binanggit. Ang binanggit na lang niya rito is si PNP Chief Marbil. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office company now. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So he was... Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa, kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again. Hindi ko muna i-pause guys kasi baka mawala yung sound. Pakinggan muna natin. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am.
Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Ano yung in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let plano? me make- I think that including into executive privilege already, ma'am. I think that Boying dahil naiipit na si John Wick, yung kapatid niya eh. Kasi hindi niya na mapapasinungalingan yung yung sinabi niya. Dapat nga ito, sinight in contempt itong si John Wick Remulla dahil halata naman nagsisinungaling. Galing mismo sa bunganga niya doon sa interview na sila yung nagplano. Tapos sasabihin niya rumors lang daw, chismis lang daw yung ginawang pagpaplano, hindi naman doon nila sineryoso. Pero galing mismo sa bunganga niya, di ba? Na siya, si Anyo, tsaka si Teodoro at ang presidente, yung nagplano. So last man standing siya lang yung naiwan dun sa Malacanang para tulungan yung presidente dahil kagagaling nga lang sa Amerika at siguro wala pa sa wisyo. Kumbaga lutang pa, baka magkamali. So nandun siya para umalalay sa mga sasabihin ni Bongbong Marcos. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, maliwanag naman nila sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So Okay. anong pinag-group effort? So, okay. Okay, so mukhang yun naman po yung full context already of the discussion for this video po na pinapanood ko, okay? So dito po sa nakikita ko merong dalawang main issues na lumalabas po based dun sa question and answer ni Senator Amy Marcos. So unang-una po dito yung question ni Senator Amy is kung sino daw yung nagko-constitute ng group kasi yun nga yung tinanong based dun sa video, di ba? And second, tinatanong naman ni Senator Amy kung paano daw yung pinlano, ganyan-ganyan, tas biglang nag-invoke po sila ngayon ng executive privilege, okay? So dun po sa first question ni Senator Amy kung sino yung nagko-constitute ng group dun sa pagplano nga daw is yun po hindi na pwede dun mag-invoke talaga ng executive privilege yung mga secretaries considering that is already a matter of public information since public po to diniscuss ni Senator John Wick. So as to that fact po yung sa related dun sa question na kung siya lang ba talaga nagplano tas sumagot siya na hindi, group effort, yun po hindi na yun pwede ma-question or ma-invoke ng executive privilege because again that is already a matter of public information, 'di ba? Kasi nasa interview naman na po yun siya. It is already very clear kung ano naman yung statement. Tapos yung pangalawa naman yung tinanong ni Senator Amy kung paano pinlano, ganyan-ganyan. Yun po doon proper yung pag-invoke ng executive privilege ni Senator Boying Remulla naman of the DOJ because yun that has not been discussed in public yet kung ano yung mga circumstances surrounding the arrest. Therefore, it is within their powers po to invoke because that can be considered as a closed door meeting between cabinet secretaries and the president himself. Okay? Yan lang po yung gusto ko i-distinguish dun sa first question po since it was already directly answered dun sa interview. So yun, hindi po pwede mag-invoke dun. Pero dun nga, sa second pwede because wala pa naman talagang dinisclose in public. So pwede yun siya mag-fall or classify po as an indoor or closed meeting discussion between the president and his secretaries. Okay? And then dito kung makikita po natin, kino-correlate po dito ni Senator John Wick Remulla na meron daw prior statement about a chismis. Pag ganun po kasi medyo ano na po malayo na po yun sa question ni Senator Amy. Yung main question lang naman talaga na pinapoint out niya is kung sino yung specific person sa nagplano in relation po dun sa interview clip na pinanood natin. Okay? So again, in summary po, yun lang po yun. Executive Nga dito tinanong ni Senator Amy Marcos by answer by yes or no lang eh. Ikaw ba yung nagsalita dun sa interview? Oo, hindi lang naman, di ba? So yun lang naman dapat ang tinanong ni Amy Marcos pero yun nga nagpapalusot na lang si John Vic Remulla at sinasabi nga niya kung ano na yung mga palusot niya eh. So pag hindi na talaga kayang lusutan, sisingit na si Boying Remulla para alam mo yun,
sagipin yung kanyang kapatid. Dahil nga, hindi niya may invoke yung executive privilege dahil ano yun interview yun na lumabas sa TV. So, naka-public siya. So, hindi siya naka-secret kumbaga. So, paano niya paano niya pasisinungalingan yung sinabi niya. Kaya nga dapat kung medyo nga yung mga senador, na-cite in contempt na si John Vic Remulla at saka itong si Boying dahil siyempre 'di ba ang kausap si John Vic tapos pala si Boying, malamang kung medyo meron yung matapang-tapang na senador wala tayong magagawa, malamang to na cite in contempt. So, maraming salamat sa magandang paliwanag po rito ni Attorney Neil Abayon regarding dito sa executive privilege. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.